May truck guys, so kailangan natin bantayan kasi yung mga kuryente dito baka masagi nila. Kasi nga malaki yung truck at ano na naman yung internet namin dito o anong mga kuryente. Masagi nila, problema na naman the whole day sa amin. Sila naman hindi maaga yung tubero nila dyan. Kasi nga sa amin napunta yung baha. Hindi na nga kami dyan nagtutubig. Ang tubig naman nila napunta sa amin. Kasi nga diba nung last wala ang pasabi yung truck dito na gumagawa, nasagi nila yung internet namin na wala malang inform sa amin. Nagulat na lang kami the whole day. Wala kaming internet dito. So, good morning. So, andito ako, Didi, guys, oh. No. Samsur sa. Samsur yung gusto ko na sa. Tingnan nyo to, guys, oh. Ito yung... Guys, bili ako dito ng gunrok. Kasi favorite ko ito. Rayo. Organic. Rayo. Ito, guys, dahon ng sag. Pinag-dry nila. Bili tayo dito, guys. Andito yung hinahanap ko. Yung parsley. Okay, guys. Ay, nag-iinarte itong GoPro ko. Wala ng battery kaya putol-putol yung video ko. Nakabili tayo. Dahil nung nakita ko itong gunrok na ito, naglaway ako. Naamoy ko yung gunrok. Dati ba guys, nagtataka ako. Sabi ko, bakit sarap na sarap sila sa gunrok? Sabi ko, simpleng luto lang nila. Naalala niyo sa village, ito yung niluto namin ni auntie. Ganito dapat yung gunrok, guys. Sobrang dry yan dapat. Yan. Ganyan. Dahon ito ng rayo. Nung isang araw na mustasa na sag. Meron din silang ginagawa. Dahon naman ng mula or labanos. Ayan. Ang pagkaluto nito, very simple lang. Bukas na lutuin natin ito guys. Papakita ko sa inyo. Dapat pag kinain ito, sobrang mainit. Kasi sobrang sarap. Simple lang talaga ang luto nila nito guys. Pero sobrang sarap. Ganito dapat. Kasi pag hindi siya dry, hindi yan masarap ang gunrok guys. Sobrang dry at talagang binibilad nila yan sa init. So, meron na tayong gunrok. So, ito yung ating uulamin. Spinach na dahon. Yan, dahil ito ay mas gusto ko ito kaysa sa isa sa rayo sang. And parsley. Mabusisi lang ito kaya dapat maghimay na ako. So, partner yan sila dapat guys. Pag niluto ito. And then, bumili ako ng kagati or lemon. Dahil wala na po kami. So, guys, dito ako maghimay. 9:13 na. At least maaga tayong nakikita nyo ba guys? Parang against the light tayo dito, no? Yan, 9:13 na. Yan. So, maghimay ako dito. Dito ako nag-decide na maghimay. Ayan, may tayo. Kasi, para hindi ako malamigan. Or hindi malamig. Wala ako newspaper. May newspaper ako dito eh. Yan guys, kumuha ako ng plastic. Mapaglagyan ko nito. Yan. Ito, mabilis lang ito. Ito yung matrabaho. So, ganito lang ako dito, guys. Sanay na ako sa buhay ko dito. So, once ma-adapt mo na yung pagkain dito, easy na sa'yo mamuhay dito. Ayan, ganyan yung hitsura ng sag nila. Himayin natin. Ito lang naman yun medyo, medyo matrabaho. Pero masarap ito, guys ba? Let's start. And habang naghihimay ako, masarap pa rin yung nakipagkakwentuhan ako sa inyo. Masarap ito, guys. Masarap maghimay dito kasi may araw. Alam nyo kasi, masarap talaga makakapagluto ng mas maaga. Kasi makakapagpa-relax-relax. Pero alam nyo ba, sa atin, mas marami pa rin choices. Hindi kagaya dito. Paulit-ulit. At itong niluluto ko hanggang gabi na ito na ulam namin. Siyuhan lang naman talaga ang nilulutuan ko sa peri. Akala mo naman ang daming kakain sa amin. Kamila naman ni Dipa. Katulad niya, nag-breakfast na ako. Mamaya pa yan si Dipa kakain. Kasi nag-breakfast din siya. Ang sa akin lang, syempre ako naman yung nagluluto, kaya agahan ko. Para makapagpaingay nga at makakontent pa tayo ng mas marami, di ba? Grabe din ang mga Nepali guys, no? Maaga pa lang yan. Siguro 7 o'clock, naghihimay na yan sila ng mga ulamin nila guys. 10:30, makain na yan sila. 11 o'clock, pahinga na yan sila ulit. Totoo lang. Minsan 11:30, 11 o'clock. Wala ko naman makita dyan. Kasi lahat nagpapahinga na. Basta pagdating ng mga hapon, parang sa atin din guys, snacks time na talaga ba?
take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my. So, masarap din ito guys pag may kahit isang chili lang. Kuha tayo sa taas. Meron ako doon. Tubig siya. Dapat, bago siya maluto, wala ng tubig. So, hayaan lang natin. And then, huwag natin takpan. So, isa lang yung ilagay ko guys, no? Huwag kaya ako maglagay ng chili. Kasi nga maanghang ito. Kursan yan eh. Yan. Para lang konti may anghang kasi masarap din naman. Bagay maliit lang naman ilagay na lang din natin ito. Hindi lang natin pisain. Ang dagdag lasa lang ba? Lagay din tayo ng laurel na dahon. So, yung sag, ito na siya guys. Wala ng tubig, oh. Kasi dapat walang tubig yan. At yung pagluluto ng sag, hindi po yung tinutubigan dahil matubig po yung sag. So, pag mag-golden brown na siya, mas masarap eh. Lagay natin yung laurel. Lagay na rin natin yung kamatis. Lagay tayo ng yellow powder, salt, ito na kong mixed masala, garam masala. Lagay ko muna coriander powder. Lagay tayo pepper. And mas masarap yung dashi this time. Ngayon mag-add tayo ng fish masala. Hanggat sa itong kamatis, no? Maluto na siya. Then maglagay tayo ng ating ginger garlic paste na may mga spices. Guys, yung aking fish masala na ginagamit, yan, Century na brand. Lagay natin. Tansyahin nyo lang. Kasi ako tinatansya ko lang din. Pero kasi dapat pag mag-fish curry, mayroon talaga ganito para masarap. Halo-halo. Mabilis lang ang fish curry, guys. Kung sa ulado mo na siya. Mabilis lang siya. Lalo pag yung mga iba, hindi nila pinipritong isda nila. Tapos mamaya-maya, ilagay natin yung ating ginger garlic paste. Pasayaan natin mag-absorb. Tapos maglagay tayo ng tubig, pakuluan. Tapos pag kumulo na, lagay natin ang isda. Ilipat ko muna yung ating sag. Hayaan na muna natin yan. Medyo pag nag-okay-okay yung kamatis, na medyo may oily-oily siya, lagay natin yung masala. Yung ginger garlic paste natin. So ilipat ko lang yung sag dito. Dahil luto na yung sag natin. Ayan. So, hayaan lang muna natin kumulo itong ating kamatis. Tapos maglagay na tayo ng masala. Hiwa na ako ng aking spring onions na marami. Yan yung sag na. So, hiwain natin to kasi itong ilalagay natin mas maraming spring onions. Mas masarap. Anong oras na ba? Hindi ko na na-check yung time. Okay. So, yan ilalagay natin. Mamaya sa ating isda natin. Pag ganyan, pwede na natin ilagay ang ginger garlic paste natin. So,
Ito na yung ginger garlic paste natin, guys. Ayan na siya, oh. Ayan natin. Lagyan ko lang konting tubig. So, gumawa na tayo ng gravy. Sayang kasi ito, eh. Takpan natin ulit. At pag nag-absorb na silang lahat dyan, lagyan na natin ng tubig. Hayaan na muna natin. Amoy fish curry na talaga siya. Okay guys, pag ganyan, pwede na tayo mag-add ng sabaw. So, ganyan lang kadami, okay na yan. Pero since naglagay tayo ng tubig, kailangan nating isahan mamaya, mag-add tayo siguro ng asin. Pag ganito, minsan nag-add lang ako dashi, hindi na asin. Pakuluan lang natin, tapos ilagay na natin ang mga isda. Hayaan lang natin hanggat sa kumulo ko. Okay, so nakulo na yung ating pinakuluan. Nakuluan yung ating pinakuluan. Lagay na natin yung mga isda. Yan. Ilaglag lang natin. Yan. Masarap ito guys, daming spring onions. Yan natin. Low fire. It's okay na yan. Okay guys, so luto na yung ating fish curry. So, ayan na guys yung aking ulam. Kain tayo, yung fish curry. And then, ito yun na yung aking saging rice. Kain tayo guys! Okay guys, so paano yan? Kakain ng Inday Mila. Kain tayo, thank you Lord. Magkakamay ako guys. Tutak mamaya kakain. Sarap. Oh guys! Parang may nakakain na si Tita. Nagugas kasi ako kayo parang baso. Alam nyo anong ginagawa ko guys? Ngayon, ano na? 12:26. So kahapon mga 12 din dito rin ako. Masarap kasi magpa-araw. Alam nyo, tingnan nyo. Ganito na lang natira. Yung papaya ko na may apple cider vinegar ulit. Masarap guys. Grabe na naman yung mga uwak guys. So sa kahoy na yan, para bang nabulabog sila. Lumabas silang lahat. Ang dami nila. Hindi ko na ma-zoom. Ayan oh. Grabe, ang dami nila. Sobrang ingay. Saan kaya sila pupunta? Ano? A few moments later. Guys, magandang hapon. And ang oras dito is 3:45. Nakatulog ako guys. 2 hours ang tulog ni Inday Mila. Nakaidlip ako. Sabi ko lang kanina kay Dipak, magpapahinga-hinga lang ako. Idlip lang ako saglit. And matatawa kayo dahil may ano ako guys. Nanaginip ako. Sandali muna mag-init ako ng tubig. Dahil si Dipak nag-order siya ng momo. Siguro mga 3 pieces lang kakainin ko. Kaya isang servings lang yung in-order niya. And magagawa ako ng lemon with honey.
gawa sana ako ng parutan, no? Kaso lang tamad na ako lumabas, guys, at bumili. So, yun na lang ang in-order niya na lemon with honey. So, ayun guys, alam niyo ba yung panaginip ko? Nakasakay daw kami sa isang sasakyan, and then, makati daw yung ulo ko. May dalawang babae akong kasama. Hindi ko sila kilala. Pero bigla akong niyakap ng babae. Sabi ko, alam mo, ang kati ng ulo ko, sabi ko ganun. Tapos bigla niya nalang binuksan daw yung ulo ko. Then may nakuha siya na parang kung sa Ilonggo, mapungpong. Yung parang pack na ganito, grupo daw ganito sa ulo ko. Tapos binigay niya sa akin. Sabi ko, wala, ano ito, kuto? Tapos hindi siya kuto, yung parang mga insekto siya. And then nagulat ako, sabi ko, ano kaya ito? Sabi ko, talagang nagpanik daw ako sa loob ng sasakyan kasi parang na ano ko sila, nilaglag ko sila at inapak-apakan yung ganun ba. Tapos sabi ko po, nakakaya kasi kung kuto ito, sabi ko, vlogger pa naman ako. Tapos sabi ko, may kuto ako. Yun talaga guys, ang aking sinasabi dun sa panaginip ko, nakakaya, sabi ko, vlogger, tapos may kuto. Tawa ko talaga eh. Tapos, nagising na ako, pero alam niyo yun, na minsan na idlip ka na tapos na naramdaman mo, ay sarap matulog. Na ano pa rin ako siguro kasi napagod ako ba. Ganun na ako ngayon. Tuwing tanghali, siguro kasi bumabawi ako guys na nagpapagaling tayo ng ubo natin. So nagpapakulo ng tubig. Mamaya bili ako ng ano guys, honey ulit. Maliit kasing honey. Nilaw silang malalaki. Guys, next time. Ito na. Yung momo. 3 lang sana. Times na nag-crave talaga ako momo. One time, ubos ko talaga 1 plate. Ganun ako pag dumating, regular ako pala kain ako. Nung binali Inday Neneng, masarap. Si Ama, masarap gumawa sila ng momo. Sabi ko nga kay Inday Neneng, tayo natin gawa siomay. Maganda yung ginawa ni Ama na binabalot nila sa momo. Lalo kay Ama, parang ang sarap yung pang siomay. Manipis. Ang gustuhan ni Yuhan talaga yung gawa ni Ama. May ubo-ubo na rin si Deepak. Si Emid Santos Bay, yung asawa din ni Sis Corazon. May ubo din siya. It was to Santos Bay. Who? Santos Bay having cough also. From there start. I'm thinking, who is this singing? Baka may mga pudya-pudya. So, ayun guys, bago ko i-end yung aking vlog, again, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa oras na binigay nyo para lang mapanood itong vlog ni Inday Mila for today's vlog. And of course guys, sa mga bago kong followers, maraming salamat po, and sa inyong lahat na hindi po nag-i-skip ng ads and lagi pong pagko-comments at pagbigay ng likes sa akin. So again guys, mag-ingat kayong lahat, and of course, may prayers po sa kay Sis Kat Ponsalan and sa mga kababayan natin sa mga taga Palawan po na binaha. I hope okay lang po kayo dyan, and may prayers po para sa inyong lahat. And of course guys, sa mga hindi pa po nagsasubscribe ng aking channel, baka naman wish nyo lang po, i-click nyo lang yung pulang button para ma-update po kayo sa tuwing may bago po akong upload. So again guys, mag-ingat po kayo. God bless you all and I love you. Bye guys!